face dito sa TV5. Nabigla ang lahat dahil parang nag-init ka, Donna. Dahil based on research, ang sabi, nung sinugod ka ni Aling Vasyon, hindi mo siya pinatulan, pero bakit ngayon lumalabang ka na? Pag-uusapan natin itong problema ninyo. Kasi po, sumusobra na po yan eh. Paano sumusobra? Pare pong dakdak pa ng dakdak. Paano kayo nagkakilala ni Jessie? Nung po saan ang papakamatay ng bibigti ako, Bakit ka naman magbibigti, iniwan po kasi po yung Donna? una pong boyfriend, si Bibi po. Siniwang ka ni Bibi. Baby. Opo. Bakit ka naman magpapakamatay? Nagawa mo namang mabuhay dati nang wala si Baby. Kasi po, mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po siya matanggap na wala na siya po sa akin. Minahal ko siya kasi sa akin mga magulang. So, nung araw na yon, magpapakamatay ka sana, nakita ka ni Jessie. Opo, Anong naman siya nangyari? Tinanggal niyo po niyang tali po sa leg ko. So, may tali na sa leeg mo. Opo, tatalo na po sana ako sa bangko na bigla po siyang lumapit. Kasi Okay. niya po ano problema ko. Tapos, si GC po, ang pumupunta sa boarding house ko, nagbibigay po siya ng pagkain. Inaakit mo siya. Hindi ko siya inaakit. So, parang ang sinasabi mo, Donna, si Jessie, niligawan ka. Alam niya na Becky ka. Opo. Inamin mo yun sa Opo. kanya. Nagsama ba kayo sa isang bubong? Opo, tatlong buwan po. Okay. Hanggang sa dumating na nga si Nanay Opo, nang dumating niya. Vasyon. Okay. Balikan lang natin itong pagpapakamatay mo na nangyari dahil iniwan ka nung bebe. Bakit ka iniwan? Kasi po, gusto niya po niyang anak. Sabi ko sa kanya, mag-ampo na lang tayo. Gaano Sabi- katagal na kayo nung bebe? Mahigit pong 3 taon. Ang tagal. Opo. Okay. So tapos, bigla ka lang niyang iniwan dahil gusto niya magkaanak? Opo, tapos sabi ko sa kanya, sige, mag-ampo na lang tayo. Tapos sabi ko sa kanya, babae ba o lalaki? Sabi niya, hindi na kailangan dahil mayroon na pala siyang iba. Mayroon na pala siyang anak. May nabuntis na girl. Na yun. Okay, nung nalaman mong may anak, tumulong ka ba? Nagbigay ka ba ng pera? Sinabi ko po sa kanya na papuntahin mo na lang dito yung mag-ina mo. Okay lang sa akin. Ang bait mo naman. Parang hindi siya mawala sa akin. Pumayag ba si Bebe? Hindi po, kasi baka lasunin ko niya mag-ina niya. Magagawa mo ba yon? Sa babae, pero sa anak hindi po. Bad yun. Hindi tama. So si Bebe, hindi na nagpapakita sa'yo? Alam ng babae na may asawa pong siyang bakla. Okay. So, yun yung dahilan kung bakit nagbigti ka. Opo. Kasi parang wala nang buhay to. Bakit? Unisip mo, hindi mo na kayang mabuhay pa? Sa susunod na mga araw na wala si Bebe? Blanco na pong isipan ko noon. Basta gusto ko lang pong mawala na lang. Itong pagmamahalan nyo ni Jessie, ito'y masakit na realidad pero madalas na nating naririnig ang ganitong kwentuhan at ganitong mga katotohanan. Binibigyan mo ba ng pera o allowance si Jessie? Opo, kusa ko siya binibigyan. Hindi naman siya naghihingi sa akin, pero kusa ko talaga siyang binibigyan. Para pang gastos niya. Nagtatrabaho Opo. ba si Jessie? Hindi po. Ako na po yung nagbabayad sa boarding house. Ako na po nagpapakain sa kanya. Ako ang bumibili ng damit niya. Pinadaan nga ako sa Totoo yan. Sandali lang, Donna. Kita ko Ang binigay sa kausap umalis. mo ay nanay ni Jessie. Hindi yan ibang tao. Sama, kaya binigay akong pera bago ako umalis papuntang Samar. Okay, hindi kaya, Hindi ako doktora, naniniwala sa'yo. pakiramdam Walang dito pera ni yung Donna sa nangyari ay, yun nga, yung araw na gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay, ay ba'y may biglang dumating na prinsipe to the rescue, kaya parang na-in love na siya kagad, parang vulnerable ang kanyang dating,
dito kay Jessie. Alam nyo, yung pag-attempt na magpapakamatay, yung sinabi niya na blanco na yung isip, karaniwan hindi naman yun ang dahilan na kaya ka magpapakamatay, ay gusto mo talagang mamatay. Kaya ka nagpapakamatay dahil hindi mo nakayanan yung sakit na nararamdaman mo. Pero, dun na nga mangyayari yun, Chang, kasi ginawa niya kagad coping resource itong si Jessie. Once na ganun ang ginawa mo na biglang mababa yung coping resources, tapos biglang, uy, nandiyan si Jessie. Ayun, kakapit siya kaagad doon. Kasi kung mapapansin mo dito, hindi lang ibig sabihin na yung pag-a-attempt niyang yon ay yung lang nararamdaman niyang sakit. Nandun yung napaka-emotional niya. So siya, kung merong nakapitan na ganon, he becomes an emotional vampire dahil may makakapitan na naman siya. So ngayon makikita mo na kung sino man ang gagalaw dito sa kinapitan niya ay yung doon siya magagalit. So sinong nakita niyong pinapagalitan niya at naiinis siya? Yung nanay ni Jessie. Salamat po, Dr. Camille. Mga kasawsawan, damdamin ng isang ina at damdamin rin naman ng isang taong umiibig lang. Mahirap timbangin, Chang. Ewan ko lang kung itong mga sawsawera at sawsawera ay makakabuo ng isang tawag dito, unanimous na opinion tungkol sa sino ba ang mas may karapatan nga kay Jessie? Yun bang jowang nagmamahal o ang nanay na gustong magkapamilya ang kanyang anak at balang araw siya ay magkaapo? Aba, nasa inyo ang desisyon dahil boto hands na tayo! Nako, malungkot man sabihin siya na para sa aking kapatid na si Donna, mukhang ang kinakatiga ng mga sawsawero at sawsawera ay itong si Nanay Vasyon. Kasi nga naman, naintindihan talaga siguro nila, karamihan nga dito ay mga babae na yun talaga ang pangarap nila para sa kanilang anak na lalaki. Ang magkapamilya at makita nga mabigyan sila ng mga apo sa hinaharap. Yan ang ating boto hands. Ang gusto kong malaman, Donna, nalaman ba ni Bebe yung naging pangyayari na yon na nagbigti ka o nagpaplano kang tapusin yung buhay mo nang dahil sa kanya? Hindi ko nalaman. Nag-uusap pa ba kayo o hindi na? 3 buwan, bumalik siya sa akin, pumunta sa tinitirahan namin. Tapos may napagsabi sa kanya, nandun ako kay GC nakakatira. Tapos napunta doon, wala ako doon, nasa trabaho ako. Tapos pinaantay ko yun ng isang linggo. Tapos inabutan niya, nag-usap-usap po kami yung 3 kape. Si GC, ako, saka si Bebe. Tapos nag-away sila. So parang ang sinasabi mo, gusto ni Bebe na balikan ka? Opo, gusto bumalik sa akin ni Bebe. Kaya lang may Jessie na. Opo. So binabalikan ka ni Bebe dahil mahal ka niya? Siguro dahil walang pambili ng gatas sa kanyang anak. Oh! Ay, ibang So dahilan yun inamin siya. naman pala ni Donna na hindi nga alam ni Bebe na nagbigti siya, pero bumabalik itong Bebe. Bakit kaya? Sabi ni Donna, baka daw walang pambili ng gatas. Tanong na natin sa kanya, si Jose Bebe Rojo. Pasok! Bebe, diretsang tanong, bakit ka bumabalik kay Donna nun? At bakit kayo nag-away ni Jessie? Kasi po yung nakikita ko sa kanya, hindi ko nakikita sa asawa ko. Ha? Kaya gusto mong bumalik? So bakit mo binuntis yung girl? Akala ko daw dati, madali lang magtiwala sa isang tao. Tapos magkikisama. Hanggang ngayon po nagsasama din kami ng babae. Pero gusto pa rin bumalik kay Donna. Bakit Dahil wala kang nga? pambili ng gatas ng anak mo. Dahil wala kang pambili ng panty ng asawa mo. Bakit ang kailan ba ito iniad? Bumabalik ka sa akin. Bakit mo siya binabalikan? Wala naman po kasi yung nakikita ko nga sa asawa ko, Sa'yo. Ang tanong, Bebe, ginapalangga mo ba si Donna o hindi? niyapalangga po. Ginapalangga niya pala si Donna. Hambal pa niya istorya pagbalik natin. Dito lang po yan sa Face to Face. So nung nakita mo sa boarding house na may kasama ng iba, si Donna, masakit ba yon para sa'yo? Masakit po. Kasi parang
Inaapakan na yung puso ko eh. Facebook sausawa na mga kapatid. Valentina de Maandal. Gandang araw sa'yo, Chang Ami. After work, face-to-face na ang una kong pinapanood dito sa Israel. The best ka talaga and regards po at sana magtagal pa ang show ninyo.